Hello guys, welcome back. Sa video natin ngayon, share ko sa inyo yung magiging trade plan at saka yung trade result, no? So, yung DOT, ito yung na-trade natin sa crypto for our time frame. So, swing trade to. Ito yung nagiging bias ko. Yan, long. So, sa setup na to is reversal yung ginawa natin, no? So, nagkakaroon tayo ng sa reversal, dapat meron tayong makikitang ayun, tatlong point, no, bago natin siya i-trade. So, yung una dyan is dapat nagkakaroon siya ng lower low, higher low, at saka lower high. Kung yung bias mo is maglo-long, no? So, ngayon, no, for example, meron tayong nakita dito, itong A na to, ito yung magsisilbing lower low, no? Tapos itong area naman, ito naman yung higher low natin, or lower low or low, kung ano mo yung tawag nila dito, no? Pero lower low, higher low, tapos lower high. So itong part na to, ito yung lower high, no? Sa rules ng reversal, kapag yung lower high na break niya, galing siya sa lower low. So may chance na yung market is mag-shift na into uptrend. So ito kasi is for our downtrend, no? So nung nag-break siya, yun, break of resistance, minor resistance. So, nag-expect na ako na magpo-pullback siya around dito sa area na to. So, range ng lower high at saka lower low. Majority dyan is kinukuha talaga yung 50%. No? Or sabihin na natin, mga 60% na ganitong setup is bumabalik talaga sa area na to. No? Ito kasi yung consolidation. After the breakout, magpo-pullback siya para magko-consolidate or kukuha ng more liquidity tapos aangat. No? So, yun. Ganun siya, no? Ganun yung bias natin. So, isa sa mga mali ng mga baguhang trader, no, or mga newbie is nagho-hope sila sa trade na babalik kahit alam nilang invalid na doon sa pattern. So, kadalasan sila yung naliliquidate kasi nagho-hope pa rin na bumabalik, pero yun nga hindi na, hanggang sa kainin na ng liquidation yung capital nila. So, kapag wala kang proper trading plan or rules na sinusunod, talagang yun, yung kahinanatan mo. So ito na ngayon, no, yung take profit natin is dito yung lower high at saka yung higher high dito. So ito yung magiging initial take profit natin sa area na to, no. So ngayon, dito tayo sa chart. Ito na yung hitsura niya ngayon, guys. No? So kung makikita nyo, meron na tayong resulta ng trade natin. So ang nangyari, natalo tayo. Okay. So, ang tanong, mali ba tayo sa bias natin? Um, Unang-una, mali tayo kasi nga hindi tayo pinagbigyan ni market. Kumbaga, ang gusto ni market is siya yung masunod. 'Di ba? So, technically, tama naman yung ginawa natin, no? Tama naman yung ginawa ko para sa akin kasi ito yung setup ginawa ko eh. Ito yung bias ko, no? Pero yun nga, si market pa rin ang masusunod. So, tama si market. No? Mali tayo. Pero in technical, tama lang naman. At saka yung rules na ano natin, is sinunod natin. No? Hindi na tayo, I mean, hindi natin binabiolate yung market. Tapos ang tanong, sir, paano yan? Bumalik lang dun sa ano mo, entry point. Kung hindi ka nag-cut dyan, sa malamang, buhay pa yung position mo. Actually, malamang oo. Pero kung senaryo naman, yung pag-iisip, ano natin, babasihan tulad dito. Kunwari, no, somewhere area, naggawa ka ng trading plan. Kasi, ano siya downtrend. So, nag-aabang ka ng reversal. Pero, kung hindi yan, bumalik, anong kahinatnan mo dyan dito? 'Di ba? Negative ka dyan. Kung nag-hold ka pa. So, lalo kang may stress. Lalo kang may stress. So, kapag ganyan, kapag trader kasi na ano na may disiplina na
pinapalo yung rules, hindi yan mag-iisip ng babawi pa yan, aangat pa yan. Once na naging invalid na yung trading plan, trading rules nila, wala na yan. Hindi na yan mag-iisip pa na ng kung ano-ano pa. Pag once na-cut talaga yan, hindi na yan mag-hope pa or false hope tawag ika ng iba. So pag invalid ang trade, then go lang. Wala ka nang dapat gawin dyan, kundi hayaan mo na. I-restart mo na lang siya. No? So ganun dapat guys, no? Although may mas worse pa nga dyan dati na may experience nyo. Kapag kasi nag-i-establish ka na ng sarili mong rules, talagang hahamakin ng market yung pasensya mo, no? I mean, talaga susubukan niya kung gaano ka kakatibay doon sa trading rules mo. Minsan nga, may ganito eh. Yan. Yung mga week lang, kinain ng week, tapos nagtutuloy. May ganun talaga. May ganun na scenario na hahamakin ni market yung emosyon mo. Kumbaga, itetest niya kung gaano ka katibay, kung gaano ka ka-loyal doon sa trading setup mo, no? So, hindi natin control yung market, no? Um, technical, technical analysis yung nagbe-base natin. Trader tayo, hindi tayo fundamentals, hindi tayo mga buy and hold trader, no? Tayo yung mga traders na willing tayong mag-risk ng a certain amount of our capital para lang makakuha ng malaking profit, no? So, trading is a business, no? Hindi to gambling. No? Magiging gambling siya kapag wala kang trading plan, wala kang trading rules, no? Kung may trading rules ka naman, hindi mo sinusunod kasi nga marami kang iniisip. So, para hindi ka mas stress, no? Huwag mo na siyang isipin na natalo ka ng ganito, ganyan, tapos bumalik. Kasi kapag iniisip mo pa yan, dinidibdib mo yan, magiging masisira yung diskarte mo sa market. Yung trading rules mo masisira, yung mga magagandang risk-reward ratio mo masisira, yung kung ano-ano pa man dyan, no? So, isa sa tips na may advice ko, hindi naman ako pro, based on my experience talaga is just stick to your trading plan. Kung may hit man, okay lang yan. Which is invalidation naman talaga to. So, ang mangyayari dito, ang next pattern na mabubuo niya is ganito na, no? So, ito na yung higher low, lower high. Yan. So, ganyan na yung itsura niya. So, next dyan is kailangan niyang, kung reversal yung inaantay natin, kailangan niyang magkakaroon ng ganito. Yan. Ganyan, no? Kailangan niyang ma-break to dito. So, yun pa rin. One trading setup ang kailangan mo lang para maging consistent, no? Hindi naman sa maging consistent na walang talo, pero maging consistent ka dun sa trading rules mo, yung plano mo, yung strategy mo, sinusunod mo, yung risk-reward ratio mo, no? Na walang halong kabalastugan na naging emotion ka. Ito nga, yung malaking profit. Minsan nga, ganito pa nga yan eh. Yung mga galawang ganyan sa market. Kinuha niya yung entry mo, tapos ganyan. Pero, hindi siya na-hit doon sa first initial target mo, no? Ang nangyari lang sa kanya is ganito. Ganyan. Tapos, bigla siyang lipad. No? So, maraming tendency ganyan, no? Marami na akong na-encounter na ganyan. Pero, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Maliban na lang, lalo na kapag hindi ka hindi mo to naspatan na konti na malapit na palang mahit yung stop loss. Hindi ka makapag-close agad ng break even kasi busy ka, ganun. Tapos pagtingin mo na lang kinalaunan, ganyan na. Tapos nagtuloy. So, ang tawag dyan is liquidity grab. So, hinihit niya yung mga stop loss sa ilalim. So, wala tayong magagawa dyan. Ganun talaga. Ang kailangan mo lang gawin is, hayaan mo na, follow mo na. Kasi, hindi ka naman, ang tawag dito, hindi naman siya bad trade, no? Good trade to, although na stop loss ka. Ang bad trade is yung, wala kang trading plan, pumasok ka, tapos hindi siya nagtuloy man siya. Siya, bad trade siya kasi wala siya sa rules mo, pumasok ka na wala sa idea, wala sa parameter mo, no? So, yun lang yung mga maikling kwento natin, no? So, I hope guys natutunan nyo yung scenario natin dito, no, na lalo na sa mga newbie na kapag once na invalid na yung trading rules, invalid na talaga.
No? So that's it. I hope may natutunan kayo and sa next content.